Kumusta? Pag-uusapan natin ngayon ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng sanhi o dahilan, suliranin o solusyon, paglalahad ng kwento at pagsusunod-sunod. Ang retorikal na pang-ugnay ay isang masining na salita, parirala at pangungusap na ginagamit sa pagpapahayag. Ang pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng relasyon o ugnayang namamagitan sa pangungusap o bahagi ng teksto. Pinag-uugnay nito ang dalawang salita, parirala o sugnay. Nakatutulong din ang pang-ugnay sa pagkakaroon ng kaisahan at ugnayan ng mga pangungusap sa loob ng isang talata. Maraming uri ang pang-ugnay, kabilang na dito ang pang-ugnay sa paglalahad ng sanhi o dahilan, paglalahad ng suliranin o solusyon, paglalahad ng kwento at pagsusunod-sunod ng pangyayari. Manatiling nakatutok para mas maunawaan ang paksa. Unang pag-uusapan natin ang tungkol sa mga pangatnig na pananhi. Kapag sinasabi nating pangatnig na pananhi, ito ang mga pangatnig na naglalahad ng sanhi o dahilan. Ang mga halimbawang pangatnig na ginagamit dito ay ang mga pangatnig na dahil, dahilan sa, sapagkat, kasi, o palibhasa. Narito naman ang mga halimbawang pangungusap. Una, hindi ka na dapat nagpunta pa dito dahil pupuntahan naman talaga sana kita. Ginagamit dito ang pangatnig na dahil. Pangalawa, madalas siyang hinihimatay dahilan sa sobrang pagod. Ang ginamit na pang-ugnay ay dahilan sa. Pangatlo, hindi na lang muna ako bibili ng sapatos kasi kulang ang pera ko. Ginamit ang kasi. Pang-apat, nagpagupit siya ng buhok sapagkat nainita na siya palagi. Panghuli, nagmamayabang siya, palibhasa, marami nang kumakampi sa kanya. Ginagamit ang palibhasa. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng suliranin o solusyon. Ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng suliranin o solusyon ay ang mga pangatnig na ginagamit sa paglalahad ng suliranin o solusyon sa suliranin. Ang mga halimbawa nito ay ang sumusunod. Una, ang problema ay, ang suliranin ay, ang diferensya ay, ang tanong ay, ang sagot dyan ay, at ang solusyon ay. Ang mga ito ay nagpapakita ng suliranin o solusyon. Mga halimbawang pangungusap. Una, handa na sana akong lumakad. Ang problema ay umulan ng malakas. Ang ginamit ay ang problema ay. Pangalawa, kailangan mong sagutin ang iyong pasulit, ngunit ang suliranin ay hindi ka nakapag-aral ng maayos. Ang ginamit ay ang suliranin ay. Pangatlo, tama naman ang sinabi ko, ngunit ang diferensya ay ang pagiging sarado ng isipan mo. Ginamit dito ang diferensya. Pang-apat, hindi mo na ba alam kung ano ang iyong gagawin? Ang sagot dyan ay sumama ka sa akin at kumain tayo. Ginamit ang sagot dyan bilang solusyon. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng kwento. Ang mga pang-ugnay sa paglalahad ng kwento. Ito ang mga pang-ugnay na ginagamit sa paglalahad ng kwento. Ang mga halimbawang pang-ugnay ay noong unang panahon, maya-maya, noong una, simula noon, isang araw, at marami pang iba. Mga halimbawang pangungusap. Una, noong unang panahon, hindi naging payapa ang bayan na tinirhan niya. Ginamit ang noong unang panahon. Pangalawa, kanina lang payapa pa sila. Maya-maya ay magkakagulo agad. Ginamit ang maya-maya.
Pangatlong halimbawang pangungusap. Noong una, ang kanilang lugar ay iisa bago pa man nagkahiwalay ang mga ito. Ginamit ang noong una. Pang-apat, simula noon, hindi na nagkaayos ang dalawang lugar kahit ang mga mamamayan dito. Ginamit ang simula noon. At pang-lima, isang araw, may matandang dumating sa kanilang lugar na maruming-marumi. Pag-uusapan naman natin ngayon ang mga pangugnay sa pagsusunod-sunod ng pangyayari o pagbibigay ng hakbang o proseso sa pagsasagawa ng isang bagay. Ito ang mga pangugnay na ginagamit sa pagsusunod ng pangyayari. Ginagamit din ito sa paglalahad ng proseso o hakbang. Una, ikalawa, kasunod, pagkatapos, panghuli, at iba pa. Narito ang isang halimbawa ng pagsusunod-sunod ng pagsasagawa ng isang bagay. Ang proseso sa pagpapalit ng guitar strings. Una, ihanda ang mga strings na gagamitin. Ikalawa, tanggalin ang lumang strings ng gitara. Kasunod, linisan ang gitara lalo na ang fretboard nito. Pagkatapos, ikabit ang bagong strings. Panghuli, ayusin ang tunog ng gitara gamit ang tuner. Kung ating babalikan, pansing nagagamit ang mga salitang una, ikalawa, kasunod, pagkatapos at panghuli bilang hudyat sa pagsusunod-sunod ng hakbang. Sa bahaging ito ay subukin natin ang iyong galing o natutunan tungkol sa paksang ito. Tukuyin ang mga pangugnay na ginamit sa pangungusap at kung anong uri ito. Para sa unang bilang, magje-jeep na sana ako. Ang problema ay nakalimutan ko ang aking pitaka. Anong pangugnay ang ginamit? Ang tamang sagot ay ang problema ay, at ito ay pangugnay sa paglalahad ng suliranin o solusyon. Kasunod, nagkasakit ang tiyan niya dahil sa sari-saring pagkain kinain kagabi sa party. Ano ang pangugnay na ginamit? Ang tamang sagot ay dahil sa, at ito ay pangugnay sa paglalahad ng sanhi o dahilan. Kasunod na bilang. Kunin mo muna ang bag ko sa kwarto. Kasunod, magbihis ka na at tayo'y aalis na. Ang ginamit ay kasunod. Ito ay pangugnay sa pagsusunod-sunod. Kasunod na bilang. Hindi ko natupad yung pangako ko sa kanya. Simula noon, hindi na niya ako kinibo. Anong pangugnay ang ginamit? Ginamit ang simula noon. Ito ay pangugnay sa paglalahad ng kwento. Kasunod na bilang. Biglang nawala sa bahay ang kapatid ko. Maya-maya, dumating siya dala ang 2 kahon ng pizza. Ginamit ang maya-maya. Pangugnay sa paglalahad ng kwento. At dito nagtatapos ang pagtatalakay natin sa paksang ito. Naway may marami kayong natutunan. Maraming salamat at paalam. Hanggang sa muling pagkikita.